So, hello everybody. I'm John Andres Antuno from BSCE 4E. And ngayon, mag-report ako about augmented, virtual, and mixed reality. So, let's start. Let's start. So, first, reality is, as you can see, augmented reality. Augmented reality is an interactive experience that provides users perceptual data provided by the computers to improve the real world and to improve the real world. So, augmented reality, ito yung reality na gumagamit ng mga apps para makagawa ng isang another perceptual data na may papakita sa atin as users. So ito, as you can see, gumagamit siya ng mga apps, software, hardware like AR glasses onto actual locations or things. So, kumbaga i-improve niya yung perspective natin sa real world. So, hahaluan niya ng konting kumbaga, haluan niya ng konting spice. So, meron tayong iba't ibang types ng augmented reality. So, let's start the first one. So, marker-based augmented reality. So, this is a kind of augmented reality that overlays virtual things into real-world environment. So, ito naman, marker-based reality. Gumagamit siya ng mga patterns, codes na para meron siyang ma-interpret na data para sa atin. So, for example, ito is yung QR code scanner, di ba? So, pag gumagamit tayo ng mga GCash, for example, or Share It, no? Gumagamit siya ng scanner para para may maipakita or magamit natin. So, barcode scanner naman, pag nag-shopping tayo, for example, sa LCC, yung barcode scanner para ma-identify yung specific na binibili natin. Next naman is the markerless augmented reality. So, ito naman, kabaliktaran naman to nung marker-based. So, yung marker-based kasi, you can see, meron siyang ginagamit na unique patterns. Ayan, unique markers or patterns. Dito naman, excludes the use of markers. So, since markerless nga siya, no, hindi na siya gumagamit ng mga patterns. Example dito, location-based AR. Isa siyang markerless. So, this kind of markerless augmented reality places a virtual object onto the real world. So, for example, Pokemon Go. So, napakasikat na laro to. I think meron pa naglalaro dito ngayon. So, gamit yung phone natin or gamit yung augmented reality na may pakita siyang isang bagay sa ating screen na hindi naman talaga nag-a-appear sa real world. So, kumbaga, sa phone, physical na nag-a-appear siya, parang nandun talaga. But, sa real world, hindi. For example, Snapchat also. For example, maraming or halos lahat tayo gumamit ng filter na aso. Di ba? As you can see, sa physical world, wala tayong tengang pangaso, wala tayong dilang malaki. Pero sa screen, yun, meron tayong naging aso talaga tayo. Meron tayong tenga, meron tayong dila. Mga filters, ganun din. Next is projection-based AR. Entails projecting detailed content onto the real world, objects or surface. By doing this, user can have an enhanced experience without utilizing headset or any other gadgets. It employs projectors to show information. So, gamit na gamit to sa school. For example, when nag-report, defense, di ba? Gamit na gamit to kasi ito gumagamit siya ng projector to show information. So, pino-project niya yung bagay na sa isang object or space. For example, pag nagmagamit tayo ng projector, yung screen natin, ipoproject niya sa isang panel para makita ng lahat or para mas lumaki. So, yun yung projection-based AR. Next is, pangatlo, contour-based AR. So, real-world object outlines and contours are recognized, tracks, and digital content is superimposed on top of them. So, ayan. Example ito is Waze, Google Maps. Kasi, for example, Waze and Google Maps, no, ginagamit natin siya kapag naghahanap ng direction. So, ayan, no, real-world object outlines. So, yung mga kalsada nakikita na natin, kahit wala tayo dito, nandito tayo sa place na to, for example, ako, nasa Bicol ako, makikita natin yung road sa ibang lugar, for example, sa Manila. Ako nasa Pulangi, makita ko yung road sa Nabwa, di ba? Recognize and track. So, meron din
contours recognize. So sa Google Maps meron tayong nakikitang parang contour map, di ba? Kung saan yung mataas na place, kung saan yung mababa. So yun, nakikita din natin yun. So yun yung contour based outlines. Nakikita natin dito. Or I mean, yun yung type ng augmented reality. Next naman is the virtual reality. So virtual reality is a simulated 3-dimensional environment that allows users to explore and interact. So kung dito, mostly sa augmented is 2D lang, diba? Makikita lang natin siya sa screen, projection, as in kung ano yung nandun sa pader, yun lang. Dito naman sa virtual reality is parang makapag-ikot ka na sa world na ini-interact mo, diba? So as you can see, gumagamit siya ng devices such as helmets or goggles to interact with it. So yun yung pinagkaiba nila. Meron din tayong types ng virtual reality. So first is non-immersive, second is semi-immersive, and next is, third is fully immersive. So ano nga ba yung pinagkaiba nitong tatlong virtual reality na to? So first is non-immersive. So this kind of virtual reality is usually refers to a computer screen-based 3D simulation environment. So gamit na gamit ito ng mga gamers like me na mahilig maglaro. For example, naglalaro tayo ng GTA, naglalaro tayo ng GTA, next is Firelight or PUBG, di ba? So simulation games. So gamit yung yung computer screen natin, using a keyboard, mouse, or other devices like phone, 'di ba? Nakakapag-interact tayo dun sa reality na nasa phone natin. So nakakapag-ikot tayo, nagagawa natin yung gusto natin. First, like RPG games or role-playing games, kumbaga. Pero since nasa screen nga lang siya, 'di ba? Kung ano yung nasa screen, yun lang yun. Pag tumingin ka sa screen, andun ka sa world. Pag tumingin ka sa kaliwa, sa kanan mo, hindi na. Ang real world na ulit. So, yun yung non-immersive. Kumbaga, nasa screen lang lahat. Yung kinakontrol mong tao is nasa screen din. Next is semi-immersive. So, this kind of virtual reality. So, semi-immersive na tayo. Ito naman is, kung saan non-immersive, gumagamit ng screen, na monitor, ng phone. Dito naman, gumagamit na tayo ng mga headset, glasses. Diba? VR glasses, for sure. Alam natin to kasi napakarami nang gumagamit nitong device na to. So sa semi-immersive naman, magiging fully immersed na tayo. So gamit yung goggles, for example, ito yung goggles, di ba? Nandito siya. So yung vision natin and hearing, if ever man meron tayong headset, nandun na talaga tayo. Or pakiramdam natin nandun na. Kahit saan ka lumingin, kung lumingin ka sa kaliwa, sa kanan mo, andun ka pa rin sa world na yun. Unlike sa non-immersive, nasa screen lang talaga siya. Semi-immersive, as in, kitang-kita mo na nandun ka talaga. But, yun nga, eyes lang, tsaka tainga mo yung nagagamit. So, doon naman tayo papasok sa full immersive. So, since sa semi-immersive, nakikita lang natin at naririnig. Dito naman, sa full immersive, meron siyang isa pang sense na trigger, which is the touch. Yan, yung touch or sense of feel natin magagamit na rin. So since full immersive nga, for example, nasa dagat ka, mafe-feel mo yung dagat, maalog yung lugar, mafe-feel mo yung alog. So kung non-immersive, nag-example ako ng GTA or playing games. Semi-immersive naman kapag nanonood tayo ng 3D or 3D movies, kumbaga, semi-immersive. So, nakikita at naririnig lang natin. Dito naman, sa fully immersive, nararamdaman na talaga natin lahat. For example, nito yung mga flight simulators para sa mga piloto. No? So, meron tayong isang room na mararamdaman natin na parang andun na talaga. Na parang nag-flight na talaga tayo. So, yun yung kinaganda ng fully immersive. Kasi, kung maalog man, aalog ka rin. Unlike dito sa semi-immersive na kung maalog, wala lang. Kasi nakikita mo lang, di mo siya nararamdaman. Yun yung pinagkaiba nilang tatlo.
So next naman, lastly, yung mixed reality. Mixed reality is a fusion of the physical and digital world that enables natural and intuitive 3D human, computer, and environmental interaction. So, mixed reality, ito na yung pinaghalong real world and yung reality na augmented and virtual. Diba? So, usually, nangyayari na ito ngayon, nabubuhay na tayo sa mixed reality. Kasi, for example, nasa school, gumagamit na tayo ng mga projectors, no? Nasa physical world tayo, tapos gumagamit tayo ng augmented. Pag naglalaro, virtual reality na yun. So, basically, mixed reality, since mixed nga, magkahalo na yung dalawang reality. Na physical, or yung totoong buhay, and yung augmented and virtual reality. So, yan, I hope na-explain ko ng maayos yung topic ko, and maraming salamat po sa mga nakinig. Again, I'm John Andre Sandrino from BSCA 4E. Thank you and goodbye.